Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo dito ng ginating na isang cheese freezer na ang problema daw po nito ay hindi lumalamig. So samahan nyo po ako at ating tingnan kung ano ang problema ng freezer na to. Bakit hindi siya lumalamig? Ang preyon po niya ay 290. Buksan natin dito sa likod para ma-confirm natin. Lalagyan siya ng charging line para maligtis natin. Uli natin tong charging line niya. Tingnan natin kung may laman pa. So wala. Talagang walang karga to. So sa pag-inspeksyon ko, nakita ko basa ito. Ito, itong lugar na to. Ayan. Ayan o. Ibig sabihin, mayroon yan dito. Butas, maaring maliit lang. Ayan. So, ganun pa man, puproceed pa rin tayo ng leak test. Pinaka-ring line niya rito para ma-leak test natin yung kanyang buong system. So gamit yung ating DIY na compressor ay maglilig test tayo. Lalagyan natin siya ng mga 110 PSI. So yan. Habang hinihintay natin, iligtis natin itong lugar na to. Puputulin natin itong kanyang filter dryer. Papalitan ng bago. Dito tayo magpapalabas ng ating flashing para malinis yung ating system. Bali, kakalasin natin yung mga tubing na yan at dyan tayo maglalagay ng access valve para dyan natin padadaanin yung ating pagpa-flashing para siguradong malinis na malinis ang ating system. Kung minsan mayroong mga problema sa refrigerator, yung tinatawag na dry leak, makikita nyo na yun ay naglalangis, pero pagka yung leak test, wala kayong makikita na butas o leak. Yun ang tinatawag na dry leak at yan yung medyo malaking kalaban natin. So ang ginagawa ko pagka ganun yung case ay pinuputol ko lang yung tubo at hinihinang ko ng panibago para sigurado yung ating trabaho. Lalagay tayo ng access valve para sa ating pagpa-flashing. So yan, okay na. Magpo-proceed na tayo ngayon ng pagpa-flashing gamit yung ating nitrogen. So yan, gamit itong ating 141 sinali natin dito sa ating bote. Sasali natin dyan para mag-flashing tayo. Bali, ang unahin natin itong condensing unit. Bali, tatakpan natin ng basahan yan. Dahil dito lalabas yan sa lugar na yan. Para sip tayo. Bali, pangatlo na to. Yan, gamit yung ating nitrogen ay pinaplasing natin siya. So last na to.
So malinis na. Sasabayan naman natin ang leak test dito sa ating hininang para sigurado habang tayo ay nagpa-flashing. Yan. Titingnan natin kung may lalabas yung gula dyan. Yan. So yun, wala tayong nakukuha. Ibig sabihin, hinang natin, wala tayong problema sa hinang. So dito naman tayo sa suction line. Yan. Ito yung tubo na to, papasok to doon sa pressure. Yan. Ito naman ating pilasing, yung condensing unit, dito naman sa papasok sa lugar na to. Yan. So dito tayo mag-aabang sa kanyang capillary. Yan. Pagdating na sa pagpa-flashing sa ating capillary tube, medyo may katagalan ang paglabas ng langis dyan. Kasi mahaba yung kanyang nilalakbay at isa pa, maliit yung capillary tube para siya ay dumaan. Kaya medyo hihintay natin siya ng medyo may katagalan ng konti. Talagang gano'n, hihintay lang tayo at medyo may pasensya. Pero kaya rin naman ang ating trabaho ay napakalinis naman at napakaganda ng ating ginagawa. Kahit hindi tayo gumamit ng flow, pag tayo ay nagkarga o kahit maulan yan, ay hindi tayo mamumroblema dahil napakalinis ng ating system. So yung evaporator section o yung kanyang freezers ay lalagyan din natin ng 141B. Magpa-flashing din tayo ron. Ayan. Abangan natin siya rito sa capillary. So yan. Bumaba siya. Taasan pa natin ng konti. Sa paggamit ng nitrogen, kailangan hindi tayo lalampas ng 100 PSI kapag tayo ay nagpa-flashing. Ayan. So ayun, no. So yan. Maganda naman yung system, hindi siya marumi. Ayan, no. Yun na yung last sa 3 beses nating pagpa-flashing ay ipoproceed na natin siya ng pagliligtas uli. Bababaran uli natin siya ng nitrogen sa pagkakataong pangalawa. Pang-confirm natin siya na talagang wala siyang butas. Iiwan natin siya ng bali 10 oras. 10 hours ang ating ibibigay na oras sa kanya para maganda yung ating pagliligtas at siguradong wala tayong sabit. Wow! So, ayan. Malinis na siya, oh. Oh. Wala siyang langis na lumalabas, ayan, oh. So, okay na yan. This valve natin, sisiguraduhin natin na maganda yung hinang. Ayan. Dito pa sa bandang likod. Titingnan natin. So ayun, okay. So ayun. Ang ganda ng hinang niya, ayan, oh. Lutong-luto yan. Likod at harap, ang ganda. Ayan. So yan, okay na. So yan, nakakabit na lahat. At ito na yung final inspection natin. Lahat ng ginagawa natin, talagang hindi natin iniiwan, nang hindi natin siya ginagamitan ng salamin para siguradong yung ating lahat ng hininang ay kumpirmadong 100%. Hindi pwede dyan yung 90% lang, kailangan talaga ito 100%. Yan. Yan ang grade ng mga hinang, kailangan 100% para sure ball. So ito yung gagamitin nating filter dryer, ayan. Double seal dyan. Yan. Talagang ganyan yung mga binibili ko. Double seal. Para siguradong matibay yung ating trabaho.
Ito talagang malinis sa malinis tong filter na yan. Ayan o. Bukod sa nakasild na siya ng aluminum foil, nakasild pa siya ng plastic. May takip pa. So dyan natin ilalagay yan. So yan. Nakabit na natin tong ating filter dryer. Kinakamay ko muna sa una yan para matansya ko yung pasok ng filter natin dun sa loob ng tubing. Hindi kasi pwedeng sumagad yan eh. Kailangan may clearance din sa loob. Yan. Ayun. Sabay silip sa likod. Yung likod kasi ang karamihang nagiging problema. Likod at ilalim eh. Kaya kailangan talaga meron kang salamin pag naghihinang. Yan. Yung ibabaw walang problema eh. Dahil nakikita, yung likod kasi hindi nakikita yan. Kaya kailangan meron kang salamin na gagamitin. O, yan o. So, ganito kahaba papasok natin. Ayan. O, yun. So yan, okay na lahat. Nakabit na natin lahat. Ang gagawin natin ngayon ay magliligtas tayo ng 8 oras. Babara natin siya ng nitrogen at 8 oras natin siyang ililigtas. Titingnan natin kung meron siyang leak na makikita tayo. So yan, nilagyan natin siya ng 100 PSI. Titingnan natin kung magbabago siya after ng 8 hours. Para siguradong kumpirmado na wala tayong leak. Yan. Habang nakababad tayo, ay magliligtas na tayo. Ito na yung final leak test natin. Sinisiguro natin na talagang yung ginawa natin ay walang leak. Yan. So, okay. Yan. So wala naman tayong nakikita na indication na mayroon siyang leak o mayroon leak dun sa mga ginawa natin. Hanggang dito sa ating charging line, ayan. Ay kukumpirmin natin. Ang ginagawa ko kasi pagkatapos kong maghinang, talagang binababad ko muna siya ng 8 oras bago ko siya kargahan. Pagkatapos lahat ng dugtungan, kahit yung mga hose natin, ayan, tinitingnan ko rin yan kasi baka minsan sa tagal na nung ating mga gamit ay nagkaroon na ng lamat yung ating mga ginagamit na hose. Kaya kailangan lagi natin tinitingnan yan. So yan, palibasa wala naman tayong nakita, ay aantay natin yung 8 oras para malaman natin kung talagang okay yung ating system. So yan nga, pagkalipas ng 8 oras ay ating titingnan yung ating binabad na pressure kung siya ay hindi nagbago. So ayan, bubuksan natin, titingnan natin kung hindi nagbago yung kanyang pressure. So ayun, okay. Yan, hindi siya bumaba kahit kaunti, ibig sabihin na walang leak yung ating system. Ibig sabihin yung leak lang talaga ay dun sa may filter dryer na ating nakita na naglalangis. So ngayon ay magpo-proceed pa tayo ng isang final leak test. Yan. Bago natin siya i-release, siguraduhin natin na hindi siya nagkaroon ng leak o kahit na kaunti. Yan, confirmation lang yan. So lahat yan, tingnan natin. So okay, maganda, walang sablay yung ating trabaho, malinis. Okay na yan, i-release na natin yan. So yan, nakahanda nating gamit at i-release na natin tong ating gauge.